Hello! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Dito, kailangan pumili ng mga Israelita kung sino ang kanilang susundin. Ipinakita ng Diyos sa tulong ni Propeta Elias na siya lang ang tunay na Diyos at wala ng iba. Ang kwentong ito nga pala ay mula sa 1 Kings chapter 18 verses 20 to 39. Tara, panoorin natin kung papaano ng Diyos ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Noong panahong iyon, ang hari ng Israel ay si Haring Ahab at ang kanyang asawa ay si Reyna Jezebel. Hindi sila tapat sa Diyos. Sumamba sila kay Baal, isang huwad na Diyos, at itinuro nila sa mga tao ng Israel na gawin din iyon. Nalungkot ang Diyos dahil ang kanyang bayan ay naligaw na ng landas. Pero dahil sa kanyang kabutihan, pinadala niya ang kanyang lingkod, si Propeta Elias. Iminungkahi ni Elias ang isang paligsahan o contest sa bundok ng Carmel. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sige, sang-ayon kami." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal! Baal! Pakinggan mo kami!" sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya nasa palingkuran, o baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan o sinugatan pa nila yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan na sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot si Baal. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin," at nang silapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. "Isa pang buhos," utos ulit ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin.
Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy, ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos." Ang Diyos ni Elias ay makapangyarihan at totoo. Bumagsak ang apoy mula sa langit at pinatunayan na walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Lahat ng tao ay napahinto at naniwala sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa ating buhay, dapat natin siyang sambahin, pagkatiwalaan at mahalin dahil siya lamang ang tunay na Diyos at wala ng iba. Muli, ang ating kwento ay mula sa 1 Kings chapter 18 verses 20 to 39. O mga bata, gusto niyo bang malaman kung ano ang nangyari sa napakaraming propeta ni Baal? Panahon na para buksan ninyo ang inyong mga Biblia at simulang basahin sa 1 Kings chapter 18 verse 40. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri.